Sa mga hindi nakakaalam ay may isang bundok na eksaktong tumutugma sa bawat detalyeng binanggit sa Biblia. Isang bundok na may bakod, may bantay, bawal lapitan at higit sa lahat, hindi ito nasa Egypt kundi nasa Arabia. At ayon sa Biblia, nung kinausap ng Diyos si Moses, nasa Arabia siya noon at wala sa Ehipto. Kaya mas tugma ang bundok na ito sa kwento. So ibig sabihin sa napakaraming taon, mali pala ang tinitingnan nating bundok. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 18, bumaba ang Diyos sa bundok na may kasamang apoy para itong matinding liwanag at init na galing sa langit. At ngayon sa unang beses sa kasaysayan, may mga researcher na naniniwalang baka natagpuan na ang bundok na yun. May mga nakita kasi silang kakaibang bagay. Mga batong altar, isang malaking batong biniyak sa gitna, isang tuktok ng bundok na itim at parang nasunog, at mga batong harang na mistulang nagsasabing hanggang dito ka lang. Kung ganito ka-eksakto ang mga palatandaan, bakit kaya parang itinago ang ebidensyang ito ng napakatagal? At bakit ngayon, sa panahon natin, nagsisimula pa lang itong lumabas? Sa video na ito, samahan mo kami habang binubuksan natin ang isang kwentong literal na natabunan na ng panahon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. May mga ebidensyang nakaukit mismo sa bato at lahat ng inilalarawan ng Biblia ay makikita mo rito. Sa Book of Exodus, hindi tayo binigyan ng malabong kwento o simbolismo. Ang ibinigay ay kumpletong detalye, mga lugar, mga bagay at mga pangyayaring tiyak at malinaw. Hindi lang ito tungkol sa apoy mula sa langit, kulog o presensya ng Diyos. May binanggit itong landmarks, mga ritual at mga estrukturang pisikal. Kung totoo ang kwentong ito, kung naniniwala tayong tunay na nangyari ito, dapat may naiwan itong bakas hanggang ngayon. At sa northwest na bahagi ng Arabia, posibleng nakita na natin ang mga bakas na yon. Unahin natin ang split rock, ang batong nabiyak. Sa Exodus chapter 17, pagkatapos makalaya ng Israel mula sa Egypt, halos mamatay sila sa uhaw. Sinabi ng Diyos kay Moses na paluin ang isang bato sa Horeb. At nung ginawa niya, bumulwak ang tubig mula rito. Isang himalang nagligtas sa buong bayan. Pero ang mas nakakagulat ay may nakita ring napakatayog na granite rock. Humigit kumulang 60 feet ang taas, na perpektong hati sa gitna, nakatayo mag-isa sa gitna ng Arabian Desert, isang lugar na matagal nang itinuturing bahagi ng sinaunang Midian. Ang Midian ay rehiyong binanggit sa lumang tipan na pinaniniwala ang tirahan ni Moses matapos tumakas mula sa Egypt. Walang katabing bundok o formasyon na magpapaliwanag ng natural na erosyon. At sa paanan nito, makikita ang malalalim na uka sa bato na malinaw na bakas ng malakas na agos ng tubig sa isang lugar na halos hindi umuulan. Pwede kayang ito ang batong pinalo ni Moses? Kung hindi man tiyak, kapansin-pansin na eksaktong tugma ito sa paglalarawan ng Biblia. Kahit ang detalye nakakakilabot sa pagkakatugma. Ngayon naman tingnan na natin ang altar sa paanan ng bundok. Gawa sa malalapad na batong inayos ng maayos. Sa paligid nito may mga ukit ng mga toro at guya. Napakahirap makita sa Arabian art pero sobrang tugma sa Exodus chapter 32 kung saan gumawa ang Israel ng golden calf habang hinihintay nila si Moses na bumaba mula sa bundok. Hindi random ang mga ukit na ito. May konteksto, may koneksyon. Sila mismo ang nagkukwento ng rebelde at pagsuway. Eksaktong kwentong nasa Biblia at hindi pa doon nagtatapos. Malapit dito, may nakatayong 12 bato. Bawat isa ay hiwalay, matanda na, at malinaw na sinadya ang pagkakatayo. Sa Exodus chapter 24 verse 4, sinabing nagtayo si Moses ng 12 haligi bilang sagisag ng 12 tribo ng Israel. Ito ay hindi alamat, hindi imahinasyon. Ito ay ebidensyang arkeolohikal na tugma sa teksto. At kapag pinagsama mo ang lahat ng pirasong ito, may isang malinaw na lumilitaw na katotohanan. Ang bundok na ito ay nagkukwento ng kwentong nasa Biblia, hindi bilang simbolo, hindi bilang parabola, kundi literal. May isang bundok na matagal nang nakaligtaan, Jebel al-Lawz, ang tinatawag ng ilan na The Forgotten Mountain sa Arabia. Malayo ito sa kilalang bahagi ng Sinai Peninsula, dito sa hilagang kanlurang sulok ng Saudi Arabia, sa lugar na dating kilala bilang Midian, nakatayo ang isang bundok na tahimik, matigas ang anyo, at halos hindi alam ng mundo. At dito biglang nagbabago ang takbo ng kwento. Ayon sa Biblia, nang tumakas si Moses mula sa Egypt matapos niyang mapatay ang isang taskmaster, hindi siya tumakbo patungong Sinai, kundi pumunta siya sa lupaing Midian, sa Arabia.
Doon niya nakilala si Jethro, ang pari ng Midian. Doon siya nag-asawa, doon siya nag-alaga ng mga tupa. At doon malapit sa bundok na tinawag na Mount Horeb, una niyang nakita ang burning bush, ang apoy na hindi nauupos. Ibig sabihin mula pa sa simula ng kwento, ang lokasyon ni Moses ay hindi sa Sinai ng Egypt, kundi sa Arabia. Kung ang bundok ng Diyos ay nasa Midian, posible bang ang bundok na yon ay ang Jebel al-Lawz? Ito ay hindi tourist spot. Hindi ito lumalabas sa travel brochures, walang pila ng mga bus at walang tindahan ng souvenir. Sa katunayan, matagal nang naka-fence ang lugar, may military guards at bawal pasukin ng mga researcher. Isang no-go zone sa gitna ng disyerto. At ang ganitong klase ng pagbabantay ay nagbubukas ng napakaraming tanong. Pero ang mas nakakagulat ay kung gaano katindi ang pagkakatugma ng Jebel al-Lawz sa mga detalye ng Biblia. Mahigit 8,000 feet ang taas nito. Isa sa pinakamataas na bundok sa buong rehiyon. Ang tuktok nito ay itim na parang sinunog. Pero kung sisilipin mo ang mga bato sa ilalim, natural na granite ang kulay. Dahil dito may ilan na nagsasabing ang bundok ay dumaan sa matinding init, maring dahil sa kidlat o baka dahil sa isang mas kamangha-manghang pangyayari. Sa Exodus, sinabing bumaba ang Panginoon sa bundok sa pamamagitan ng apoy. Kung ganoon, posible bang ang mga durog, nangingitim na batong ito ang natitirang bakas ng mismong sandaling iyon? Ang paligid ng bundok ay malawak at patag. Sapat para magkampo ang isang napakalaking grupo, gaya ng libu-libong Israelita na naglakbay mula sa Egypt. May mga palatandaan din ng sinaunang balon at lugar na maaring pastulan ng mga hayop, sapat para mabuhay ang buong komunidad. At ang pinaka-interesanting bahagi, mga lokal na Bedouin, salinlahi matapos salinlahi, ay matagal nang tumatawag dito hindi lang bilang Jebel al-Lawz, kundi Jabal Musa, ang bundok ni Moses. Parang alam nila ang matagal nating nakalimutan at kaya mula noon hanggang ngayon, habang abala ang mundo sa pagbisita sa isang bundok sa Egypt na hindi eksaktong tugma sa kwento, narito sa Arabia ang isang bundok na tahimik, halos di pinapansin, halos di pinapapasok, pero maaring siya mismo ang tunay na saksi sa isang banal na pagharap ng Diyos at tao. Kaya ang tanong, bakit ito naka-fence? Bakit itinatago? At ano ang magiging ibig sabihin nito kung ang tunay na Mount Sinai ay hindi naman talaga nawala, kundi hindi lamang kinilala? May mga harang at hangganan na hindi basta pader o bakod lamang, kundi mga paalala ng kabanalan. Nung nagtipon ang mga Israelita sa paanan ng Mount Sinai, hindi sila malayang lumapit sa presensya ng Diyos. Nagbigay siya ng malinaw at matitigas na tagubilin, maglagay ng hangganan sa paligid ng bundok. Sabihin sa kanila, huwag silang aakyat o kahit hipuin ang paanan nito. Sinumang humipo sa bundok ay dapat mamatay. Mula sa Exodus chapter 19 verse 12, hindi ito kalupitan. Ito ay proteksyon. Proteksyon para sa tao mula sa lubos na kabanalan ng Diyos. Ang bundok ay naging sagrado dahil bumaba roon ang presensya ng makapangyarihan. At ang banal na presensya ay hindi basta hinahawakan, hindi basta nilalapitan. Kailangan ng paggalang, paghahanda at distansya. Ang kapansin-pansin, sa paanan ng Jebel al-Lawz, mayroon pa ring mga bakas ng sinaunang hangganan na itinuturing ng marami bilang posibleng labi ng mismong mga hangganang iyon. May mga hanay ng batong inayos ng maingat na kapalibot at tila bumubuo ng isang malaking perimeter. Hindi ito mukhang bahagi ng lumang bahay. Hindi rin ito parang estrukturang pang-agrikultura. Mukha itong sinadyang ilagay. Simple, sinauna pero napaka-organisado. Parang eksakto sa utos ng Diyos sa Exodus. Tandaan ang bundok, huwag hayaang may humipo. At kung iisipin natin, bakit nga ba magtatayo ng batong bakod sa isang bundok na walang nakatira? Maliban na lang kung ang mga taong naglagay nito ay lubos na naniniwalang may banal na nangyari roon. Bakit ka maghahangad maglagay ng hangganan? Maliban kung takot kang may madaanan na hindi mo dapat daanan. Ngunit may isa pang mas malalim na kahulugan. Sa modernong panahon, ang mga sagradong lugar ay pinoprotektahan ng magagarang templo, gintong gate at mga pari. Pero dito, sa desyertong ito, makikita mo ang pinakaunang anyo ng paggalang. Bato sa ibabaw ng bato, bumabalot sa bundok na minsan ay nagliyab dahil sa presensya ng Diyos. At kapag tumitig ka sa mga batong ito, hindi mo maiwasang itanong, ito ba ang mismong hangganan kung saan tumayo ang mga Israelita? Ang mga paa nila nakadikit sa linya, ang mga mata nakataas sa bundok, ang dibdib nila puno ng takot at pagkamangha habang kumikidlat, kumukulog at bumababa ang apoy.
At kung ito nga iyon, ano ang ibig sabihin na narito pa rin ang mga bakod na yon? Na ang utos na huwag mong hihipuin ay parang inukit na rin sa mismong lupa, na ang kabanalan ng bundok na yon ay napakalakas, pati ang bato ay nagdala ng alaala nito. Mula sa malayo, kakaiba ang itsura ng tuktok ng Jebel al-Lawz. Kapag tiningnan mo sa satellite images, kumpirmado ang matagal nang napapansin ng mga taong pumupunta roon. Ang pinakaulunan ng bundok ay parang sinunog, itim, tuyo at tila baga natamaan ng matinding apoy. Pero ang mas nakakabighani, yung mga katabing bundok pare-parehong normal, walang paso, walang itim, walang ebidensya ng apoy. Isang tuktok lang ang nag-iisang itim na parang karbon. Kaya hindi maiwasang itanong, ano ang kayang gumawa nito? Sinuri na ito ng mga geologists, mga siyentistang nag-aaral ng bato at lupa. Wala silang nakitang palatandaan ng bulkan. Hindi rin volcanic rock ang nasa tuktok. At ang pag-itim nito ay hindi galing sa erosyon, kundi sa biglaang exposure sa matinding init. Isang init na hindi maipaliwanag ng normal na klima ng disyerto. At dito pumapasok ang salaysay sa Biblia. Sa Exodus chapter 19 verse 18, malinaw na nakasulat, ang Mount Sinai ay nababalot ng usok dahil bumaba ang Panginoon dito sa apoy. Yumanig ang bundok at umakyat ang usok na parang mula sa malaking pugon. Hindi ito simbolo, hindi ito kwento lang. Ito ay pangyayaring umuga sa lupa, literal na nagbago ng bundok. Kaya muli tayong magtatanong, posible bang ang tuktok na ito, itim at tahimik ay ang mismong bundok na tinamaan ng apoy mula sa langit? Maraming nagdududa. Pero nariyan ang ebidensya, tahimik lang pero matapang ang sinasabi. Isang bundok na naiiba, isang tuktok na may mga marka ng isang kapangyarihang higit pa sa kalikasan. At marahil kaya hanggang ngayon nananatili itong nag-iisa, tahimik at sugatan. Ang ipinagbabawal na zona. Ngayon narito ang mas nakakakabagabag na bahagi. Kung ang bundok na ito ay karaniwang bundok lang, kung wala itong kahalagahan, bakit napakahirap puntahan? Ang paligid ng Jebel al-Lawz ay mahigpit na binabantayan ng Saudi government. May mga bakod na bakal na paikot, may military checkpoints na humaharang sa kahit sinong gustong lumapit, may mga researchers na inaresto, inimbestigahan, at minsan ay pinagbantaan. May kinuha ang kagamitan, may dinilit ang mga litrato, may tinanggalan ng travel visa. Isang bundok na literal na ginawang no-go zone. At dito muling lumilitaw ang tanong, bakit ganoon ang pag-iingat para sa isang bundok na sinasabing walang laman? Kung bubuksan mo ang satellite view ng karamihan ng Saudi Arabia, malinaw ang mga imahe. Pero pagdating sa lugar ng Jebel al-Lawz, malabo ang kuha. Pixelated, parang sinadyang i-blur. Pati Google Earth ay may kakaibang black spots sa mismong lokasyon. Walang base militar doon, walang oil facility, walang government compound, wala. Maliban sa isang sinaunang bundok na nakakulong, tinatago at binabantayan. Kaya anong panganib ang meron sa bundok na ito? Kung wala naman talagang nakatago, bakit ganito ang pagtrato? At kung meron nga, kung may sagradong ebidensyang maaring magpatunay sa kasulatan, kailangan nating harapin ang mas mabigat na tanong. Ang sikreto bang ito ay proteksyon o kontrol? Kontrol sa impormasyon, kontrol sa relihiyosong tradisyon, kontrol sa isang kwento na kapag napatunayang totoo, kayang baguhin ang pananaw ng mundo. Ano ang nakataya sa isang salita? Lahat. Isang buong kwento na maaring gumuho kapag ang bundok na matagal nating itinuro ay mali pala. Sa loob ng maraming siglo, milyon-milyong pilgrims ang dumayo sa tradisyonal na Sinai sa Egypt. Doon nagtayo ng monasteryo, doon naglagay ng mga simbahan, doon inikot ng mga tour guide ang mga turista, at bilyong dolyar ang umikot sa relihiyosong turismo. At sa isip ng kanluran, nakaukit na ang imahe ng Mount Sinai bilang bundok ng Diyos. Nasa peninsula ng Egypt, mataas, kilala at pinaniwalaan. Pero paano kung hindi iyon ang totoong bundok? Paano kung ang Jebel al-Lawz sa Arabia ang tunay na Mount Sinai? Kung totoo ito, napakalala ng magiging epekto. Unang tatamaan, pera. Ang Egypt ay kumikita ng malaki sa religious tourism. Kung lilipat ang lokasyon ng sagradong bundok, mangangahulugan ito ng pagkawala ng kita, pagbagsak ng industriya at pagbago ng buong sistema ng pilgrimage na ilang siglo nang umiikot. Pangalawa, tradisyon. Maraming simbahan, lalo na ang Eastern Orthodox at Catholic, ang bumuo ng doktrina, artworks at pilgrimage routes batay sa Sinai ng Egypt. Kung mali pala ang lokasyon, kailangan nilang aminin na may maling akala sa loob ng ilang daang taon. At hindi iyon madaling tanggapin para sa alinmang relihiyosong institusyon.
Pangatlo, ang mundo ng akademya. Matagal nang tinanggihan ng mga iskolar ang ideya na nasa Arabia ang tunay na Sinai. Tinawag itong fringe, hindi seryoso, chismis. Pero habang dumarami ang ebidensya na pasok sa biblical descriptions, mas mahirap itong isantabi. At kapag nagsimulang mabasag ang kumpiyansa ng mainstream scholarship, lumilitaw ang isang realidad. Hindi sila nagkamali dahil sa masamang intensyon, kundi dahil nasanay sila sa lumang kwento. At doon nagmumula ang tunay na paglaban. Kapag ang katotohanan ay humahamon sa kaginhawaan, hindi lahat tuwang-tuwa. Marami ang umatras. Ang mga institusyon ay nagiging depensibo. Ang mga ekonomiya ay ipinagtatanggol ang umiiral na naratibo. At kahit ang mga naghahanap ng katotohanan, mapipilitang timbangin ang presyo ng pagtanggap dito. Dahil minsan ang pinakamasakit na katotohanan ay yung nagpapakitang mali ang akala nating tama sa loob ng daan-daang taon. Isang propesiya na nakaukit sa bato. Isang bundok na tila inilaan para mismo sa henerasyon natin. Matagal nang isinulat ang mga salitang ito. Sa mga huling araw, itatatag ng Panginoon ang kanyang bundok bilang pinakamataas sa lahat. At lahat ng tao ay pupunta roon. Mula sa Micah chapter 4 verse 1, hindi lang ito tungkol sa isang pisikal na bundok, ito ay tungkol sa isang spiritual na paggising. Parehong sina Isaiah at Micah ay nagsabi na darating ang panahon na muling itatayo ng Diyos ang kanyang bundok. Ang panahon na muling titingala ang mga tao sa kanyang tinig. Ang panahon na ang katotohanang matagal na nakatago ay bubulagain ng mundo. At ayon kay Jesus sa Luke chapter 8 verse 17, walang natatago na hindi mahahayag. At walang lihim na hindi malalantad. Kaya hindi ba't posible na ang pagdiskubre sa bundok na ito ay hindi aksidente, hindi katuwaan, hindi tsamba, kundi oras ng katuparan? Nabubuhay tayo sa panahon na ang mga lihim ng sinaunang mundo ay unti-unting lumilitaw. Ang teknolohiya ngayon ay kayang ipakita ang mga bagay na tinakpan ng disyerto sa loob ng libu-libong taon. Ang archaeology ay hindi na basta kwento. Ito ay nagiging kumpirmasyon. Satellite images, ground scans, eyewitness reports, lahat ito ay nagtuturo sa iisang bundok na matagal nang hindi pinapansin. At marahil, hindi iyon aksidente. Marahil Diyos mismo ang nagbubukas ng nakabaong katotohanan. Dahil ang henerasyon natin ay kailangang magising. Ang muling paglitaw ng bundok na ito ay hindi lang historical event. Isa itong spiritual alarm clock. Parang ang mga bato mismo ang sumisigaw. Parang muli tayong tinatawag ng Diyos na makinig, na alalahanin, na bumalik sa Kanya. At kung ang tunay na Mount Sinai ay natagpuan na, kung ang apoy, usok, tunog at presensya ng Diyos ay minsang lumukob sa bundok na ito, hindi lang ito archaeology, ito ay propesiya. Propesiyang nakaukit sa bato at inihayag sa mismong panahon mo. Nandito na tayo ngayon sa isang pasakanang daan. Isang punto kung saan kailangan na talagang pumili. Nariyan ang ebidensya, nandoon ang mga litrato, nandoon ang geological data, ang mga palatandaan sa paligid ng bundok. Lahat sila, sabay-sabay na tumuturo sa isang bagay na kakaiba, isang bagay na napakatanda, isang bagay na sagrado. Kaya ang tanong ngayon, hindi na totoo ba ang bundok na ito? Totoo siyang nakatayo, totoo siyang bundok. Ang mas mabigat na tanong ay, makikita ba ito ng mundo? Marami ang hindi makakakita, hindi dahil malabo ang katotohanan, kundi dahil masakit ang katotohanan iyon. Dahil kapag tinanggap natin na ang Mount Sinai ay nasa Arabia, kailangan nating questionin ang lahat ng itinuro sa atin mula pagkabata. Kailangan nating amining posible pa lang na ang tradisyon ay minsan nagkakamali ng direksyon. Kailangan nating balikan ang salita ng Diyos hindi lang bilang minana nating kwento, kundi bilang katotohanang dapat nating hanapin ng personal. At ang totoong katotohanan, yung totoo talaga, may hinihingi sa atin. Humihingi ito ng pagpapakumbaba, humihingi ito ng pagtugon. Inaanyayahan tayong baguhin ang paraan ng pag-iisip, magsisi kung saan tayo nabulag at lumakad sa bagong liwanag na ipinapakita sa atin. Pero sa totoo lang, karaniwan hindi ito ang pipiliin ng tao. Mas madali ang komportable kaysa kumprontahin ng katotohanan. Mas madali ang manahimik kaysa magpabago. Kaya ngayon ito ang tanong sa henerasyon natin. Tatakpan na naman ba natin ang katotohanan? O hahayaan nating bumangon ito mula sa mismong mga bato at baguhin ang lahat? Hindi lang ito tungkol sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa iyo. Kung ang bundok na ito ang totoong lugar kung saan nangusap ang Diyos kay Moses, bakit kaya ngayon ito ipinapakita? Bakit sa panahon mo? Hindi lang ito simpleng debate tungkol sa mapa o coordinates. Hindi lang ito ay solved na ang ancient mystery.
Ito ay isang imbitasyon, isang tawag, isang pagkakataong tanungin ang sarili mo ng mas malalim na tanong. Kung ipinakita ng Diyos ang bundok niyang ito ngayon, ano ang gusto niyang makita mo? Ang sandaling ito, hindi tungkol sa tourism, hindi tungkol sa argumento, hindi lang sa theory. Tungkol ito sa pananampalataya. Tungkol ito sa pagsunod. Tungkol ito sa oras ng Diyos. Hindi ka inilagay sa panahong ito para tumingin lang at magsabi ng, interesting yan. Inilagay ka rito para tumugon. Kaya inaanyayahan ka namin. Manalangin ka, mag-isip ka ng malalim, magsaliksik ka at ibahagi mo ito. Dahil kung ito nga talaga ang lugar kung saan minsan umugong ang tinig ng Diyos sa ibabaw ng bundok, baka sa panahon na ito, siya ay muling nagsasalita. At ngayon maaaring ikaw mismo ang tinatawag niyang makinig.